establish or God wants na gamitin tayo upang mag-expand ang kingdom ng Panginoon dito sa sa lupa. And our vision is we exist to forcefully advance God's kingdom by making believers disciples of Jesus Christ. So praise God po dahil ang lagi pong in-instruct ng Panginoon sa church nito is lahat po ng mga believers ay dapat pong maging disciple ng Panginoon. Dahil gusto po ng Panginoon is maramdaman natin why we need to follow Him, why we need to mas lalo pa nating alamin ang ating purpose, alamin ang ano ba talaga yung gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. At gusto niya is mas lalo pa nating ma-equip ang ating sarili because marami pang gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay, especially sa mga family members natin, sa ating bloodline. Dahil when we accept our Lord Jesus Christ, is andun na talaga yung eagerness natin na Lord, when you save me, gusto kong ma-save din yung pamilya ko. And through our pagdi-discipleship natin sa Panginoon is doon tayo na nasusunod natin ang gusto niya. Na yung natin is hindi tayo madaling masyigit pagdating ng panahon. I believe hindi mangyayari sa atin na nasishaking yung faith natin upang dahil gusto ng Panginoon when in times of disciple is talagang buo yung natin, yung faith natin sa Kanya. Amen? And we have a 17 statement of faith. So isa lang po ang natin. So worship. So we believe that worship exclusively belongs to God. For He is the only omnipotent, means all-powerful. So kung meron po tayong mga problema, ibigay na po natin sa Kanya. Huwag na po natin hayaan na tayo pa mismo mag-solve. Gusto na po tayong kapangyarihan na maayos yung mga problema natin. But He alone can solve our problem. And omniscient, all-knowing. So, alam po ng Panginoon kung ano po ang nilalaman ng puso natin, kung nahihiya tayo sa Kanya, lagi niya tayong nire-remind. Alam ko na ikaw ay nababurden, tawag ka lang sa akin. Dahil gusto ng Panginoon is maramdaman natin, nakasama natin siya. And omnipresent, all-present God. Kahit saan tayo magpunta, kung tayo is nalulungkot man, lagi natin tatandaan that God is omnipresent. Tawagin lang natin siya. Call the name upon of the Lord and He will comfort us. Kung tayo is tingin natin is may pangalan, call the name of the Lord and papadalan niya tayo. At lagi tayong nire-remind ng Panginoon that I am omnipresent God. Remember that God has given us that nag-assign siya sa atin ng warring and ministering angels. We need only to acknowledge their presence. Amen? And in Psalm 71 verse 23, it says, my lips shall greatly rejoice when I sing to you. Okay? And my soul which you have redeemed. Amen? So our lips shall greatly rejoice when we sing to the Lord. Bakit po? Because binigyan niya pa tayo ng pag-asa. God gave us hope. Ginising niya tayo. Binigyan niya tayo ng malakas na pangangatawan. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ang gustong mag-worship sa Panginoon. Because wala silang time dahil sa kanilang higpit sa kanilang trabaho. Hindi sila naka-church dahil ayaw sila payagan ng kanilang amo, lalo na yung mga tayo. Kaya nga tayo binigyan ng Panginoon ng privilege. Kaya ito yung time natin na we will rejoice greatly to the Lord. Huwag niyo pong isipin na mga pangit ang boses natin. Hindi po, pangit ang mga boses natin. Lagi natin tatandaan na ang Panginoon is binigyan tayo ng pusong dalisay.
yung pusong dalisan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yun ang magiging susi natin upang hindi tayo ma-distract once we will sing to the Lord. Dahil ang kinakantahan natin, hindi po tao, kundi Panginoon. And that Lord or God, He saved our souls. He redeemed us from our enemies and foes. Handa na po ba tayong kantahan at handugan ang awitin ng ating Panginoon? Amen. Praise God. Tayo po ay tumayo. Praise the Lord. Dahil na-bless na narito ngayon sa kanan ng Panginoon. Amen? And, sometimes we are influenced by the work of the enemy, but the Lord gave us a heart, like a heart of David. Heart na when we fall, or when we distract sa mga gawa ng kalaban, but we stand again for God's glory. And heart that will repent. And John 10:10 says na gawa ng kaaway is to kill, destroy, and to steal. Walang gawa na magpupiyang laban sa Lord. Ayaw ng kaaway na we are unite with God. Lord. But remember mga kapatid na malakas mo yung gawa ng kaaway, but mas malakas na ang Panginoon. Just bigger than ever. One thing to do is we must focus our eyes on Jesus. Stand on your grace. Sing my faith in the race. Entering into your presence to behold you face to face. God over heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving Him for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow
by your side. Longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. Lord, your grace, your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Amen. You know, we are created with the image and likeness of God. Amen? So we must follow our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Praise God. Are we blessed? Amen. Praise God. So, testimony. Praise God. Sabi dyan is in. Praise God. So, sabi po sa sa Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Amen? So, ang Panginoon po is nag-invite sa atin, kung ano man yung kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon, let us share for His glory. Amen? So, ako po, unahin ko na, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Indeed, God is our ultimate provider. Salamat ako dahil yung mother ko is na napupunta ni Lord dahil nakaraang linggo pumunta siya sa bahay ng pinsan ko. Tapos nagpupunta siya ng mobile. Yung siya ay nag-aalala. Nagkaroon siya ng trauma dahil 3 times na ata siya na nalumutan ng mobile. So praise God dahil tunay nga na ang Panginoon is mabuti. God provide mobile, hindi naman mahal. At binibiro ko nga yung mother ko na kung pwede na lang, bumili lang tayo ng 3210 upang ikwentas natin. Malay mo yung pag merong masamang loob mag-ano sa iyo, bigyan ka ba ng iPhone 20? Di ba? So praise God, nagpapasalamat ako dahil naguguro na yun yung mga kapatid ko. At merong mga dapat solusyonan yung finances also. Tumutulong din sila upang magbigay sa kapatid namin nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Indeed, God is moving. Marami siyang tinuturo. At laging sinasabi sa ng Panginoon na magpatuloy lang dahil wala na ibang pupunta. Hindi siya lang. Lagi ako nirinig ng Panginoon na hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. So, I praise God dahil andyan ang Panginoon. Laging pinaparamdam mahal niya ako at mahal niya ang pamilya ko. Yan ako, glory po yan. Mga kapatid, yes ba tayong lahat? Amen. Natutuwa ako sa aking sarili ngayon kasi sabi, ayaw ko kumanta, hindi ako marunong ako, pero meron pa akong masaya kasi si Lord, ibinalik niya ako dito. So, nung nawala ako ng mga isang buwan, Amen.
ano ako yung sa ngayon para niya kung hindi mo gumagawa na magkaroon ako ng commitment ba. Ganon. So, nakapangako ako na hindi ko na masyadong tigil yung trabaho ba. Nakakommitment ako kay Lord hanggang matapos yung anniversary natin, ganon. So, sisikapin ko magampanan ko yung tungkulin ko yung nangako sa kanya. Ganon. Tsaka sa ngayon, nagpapasalamat ako dahil hindi ako tumatayo lang, di ba man? Naliyain yun minsan. Pero sa ngayon, na-feel ko na masaya ako habang kumakanta pa ako kasi kinakanta ko si Lord. Yun yung nakita ko ngayon. Maraming salamat po. Sa pastor ka na rin. Yan lang po, pasalamat ko sa Lord at all glory to Him. Salamat po. Thank you, Lord. Sa una, yung protection sa amin, hindi lang sa akin, but sa mga kasama ko sa trabaho. Every day na umalis ko ng States, tapos going to Dubai, tapos Dubai na naman. Every day yun, kaya yung 2 hours back and forth sa biyahe. So I thank Lord sa driver, sa wisdom pag-driver. This sakyan na this will yung tatakbo ng maayos kung hindi started by the way. As we all know naman na hindi natin hawak yung mga oras. So praise God sa protection niya. Alam niyo, minsan, gabi na, 11:30 na nakaka-uwi, so, pag dito sa bahay, tamang lamot lang, may mga alikabot ako dito sa mga bilid ng kain ako, pupunta na ako dito sa house of the Lord, gusto bawal ko dito ng God, and sa dito na, kasi, yung trabaho namin doon is, yung nagpapalit kami ng mga stone doon sa gilid ng fountain ba, so under the sun talaga yung trabaho, or maghapon kami, nagbabawas ng pawis. So, pagdating ko talagang lantang-lanta. So, when we are singing to the Lord, narinig mo yung strength mo. And basta iba-iba yung feeling ng comfort ni Lord. Hindi mo na rin ma-hintay yung pagod. Praise God. Tapos, thank you Lord sa wisdom naman. Naalala ko si Jones na dito kami na pinadala niya kami sa My Life Pharmacy. Bibili ng mga vitamins sila. So, nung isang araw, pumunta ako doon. Nagtanong ako ng multivitamins. Mayroong multivitamins na 231. Ang tagal ko nag-isip sa mga vitamins 231. It's good for 3 months naman. Alam mo yun, we're spending yung mga bagay na out of, but kung sa sarili natin, nag-iisip pa tayo ng matagal para sa sarili natin. I mean, yung buhay natin is yung sarili natin, our foundation. Kumbaga, ito yung binigay ni Lord to provide for our family. But sometimes, para sa atin, for your health. Yung nanano sa akin, Lord, na kasi mo naman yung sarili mo, diba? Yung vitamins, kahit vitamins man lang, yung marin yung mga tornilyo sa loob ng ating katawan. So, yun lang. Again, sa everyone na pagdating sa sarili, again, because we are so we must be strong in health and for God's glory. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Alam ko, bawat isa is meron po tayong mga pasasalamat sa Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? And can we say, Lord, thank you sa lahat ng kabutihan mo. Praise God. So speak life. Sabi po rito in Galatians chapter 6 verse 2,
bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. How we will bear one another's burdens. So, ang maaari po nating may tulong sa bawat isa, let us pray one another. Tayo po ay tumayo at let us grab one another po. Pag-pray po natin sila. Kung meron man sila mga prayer request, atin po ipanalangin. Amen. The favors for the salvation, Panginoon, the blessings, Panginoon, Lord, nila Jesus, ikaw ang Maraming salamat sa lagi sa mga salita mo. Maraming Praise God. Hallelujah. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Praise God. Lahat po tayo dumako dito dahil sa isang rason. And that is to worship our King. Love is not about kung ano ba yung makukuha natin. Hindi lang sa tao, lalo sa Diyos. Love is about kung ano yung kaya natin ibigay sa Diyos. Love is about sacrifice. Setting aside kung ano yung self-desire, kung ano yung sarili nating naisip. And mag-turn tayo sa King. Tanong sa Panginoon, Lord, anong gusto mo? And gawin ko. Are we all ready to say, Lord, here I am, send me? Our King is right here. He deserves to be praised. He deserves to be worshipped. Let
us open our hearts, our mind. Let us thank Him for everything that He has done for us. Let us worship the Lord. Finish bandaging the broken. Oh, wash His weary feet. Here I am, Lord, send me. If it's loving one another, even when we don't agree. Here I am, Lord, send me. If I'm poor, if my earth, I serve you just the same. Here I am, Lord, send me. On the mountain or the valley, I will choose to praise. Here I am, Lord, send me. If I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes. 'Cause I love you. I love you. If the truth cuts like an arrow, I will say it anyway. Here I am, Lord, send me. If it means that they'll reject me, I will still obey. Here I am, Lord, send me. If I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes. 'Cause I love you. I love you. When I'm standing in your glory, I'll be glad I choose to say, here I am, Lord, send me. Good and good and faithful, I live to hear you say, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. If I know by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes. 'Cause I love you. I love you. If I know by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes. 'Cause I love you. I love you. Here I am, Lord, send me. Here I am,
Here I am, Lord, send me. Dear Lord, we just ask for your glory because you are worthy. You are worthy, Lord. Life is crucial in this morning. Pray, our Lord Jesus. And He brings the everlasting life.
incense arise, day and night, night and day, incense arise, day and night, night and day, incense arise, day and night, night and day. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, you deserve to be exalted in this place, O Lord God. Only your name will be magnified. You will be lifted up in this place, Lord. Holy Spirit, we invite you into our midst. Be our wisdom. Be our comforter. Be our understanding. Lord, we declare the fear of the Lord should be displayed in our hearts. For you said in your word that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Lord, give us your wisdom. Let us have the fear in our hearts, that reverential fear, O Lord, not the fear of punishment, but the fear, the kind of a reverential fear, the kind of a loving fear, O Lord. We fear you because we love you. We do not fear you because we are afraid of the punishment that we will receive. Lord, we want to obey you. We want to follow you because we love you. And we understood the kind of love that you have for us. The unconditional one. The one that endures forever. The one
that is one of a kind, Lord, the one that we cannot find in this world, oh God. Lord, tonight, as we hear your review, as we receive something from you, oh Lord, rebuke us with love, oh God. Do not condemn us, oh Lord, because your word has already condemned us, oh God. Lord, we ask you, Lord, to violate our free will. We want our will to be aligned with your will, oh God, so that we will not sin anymore. And let your grace abound in us, oh Lord. When we have our weaknesses, Lord, you said in your word that your grace is made perfect in our weakness. That is why, Lord, all the more we will boast in our weaknesses tonight, oh Lord God. And Lord, we will give it to you. We will give it over to you. We will submit to you our hearts, oh Lord, so that we can work in it, oh God. Lord, tonight, let our ears, spiritual ears be open. Let our spiritual eyes be open, oh Lord God, and see the truth that you want us to hear. And Lord, open our spiritual hearts, oh Lord God. Let this be a soft and a good soil that will receive the seed that you are going to sow in our hearts tonight. Lord, we thank you. We give you thanks, honor, and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let us sit down, Lord. Praise God. Hallelujah. Welcome everyone in the house of the Lord. Praise God. So, praise be to God. So, pwede po tayong lumipat kung saan natin gustong umupo. Make sure you're comfortable and of course, make sure na hindi kayo makakailang sa salita ng Panginoon tonight. Amen. I am not here once again to cause pain to all of us because in the first place this topic is very timely for me and I want to share it to you because I know as human being, as a man, ito ang isa sa pinaka-struggles natin, especially when we are in the Lord. Amen? When we know the Lord. So praise be to God. So if you are all okay where you are seated, praise God. Bear with me. Connect ka ba? Hindi ako makapalit. Ikaw na ako. After long years, nag-video ulit ang ating mahal na pastor. Sorry. Dati, dalawa lang kami niyang palitan. Siyang word, ako ang media. Minsan may time pa na si pastor, one man show sa lahat. Ako lang yung media. Sana malaki na. Okay na po tayo, media. Okay po. Ready na po ang lahat? Kami yata hindi ready pa na. Okay na po. Kita pa naman ako. Okay, very good. So tonight, we are going to talk about
Nakakatuwa ba o hindi? Hindi, no? But I'm sure after tonight, you will be able to have a better understanding, okay? A better understanding of sin, especially the persistent sin, or that is what we call habitual sin. Amen? As I've said earlier, ito yung isa sa mahirap na issue na tinatakal natin sa buhay natin bilang mananampalataya. Amen? Sinong hindi nahihirapan dito na magkasala? Parang ang dali lang gawin ba? Diba? Dati siguro in our own life when we don't have the Lord Jesus Christ in our lives yet. Amen? Madaling gawin because there is no conviction. We can do anything we want against kung ano yung ayaw ng Panginoon sa atin. Napakabilis kasi walang conviction, wala tayong mirror kasi hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. We don't know the Word of God. Amen? So, when we do sin before, okay lang. Parang hanggat hindi natin nararamdaman ang consequences kasi whether we like it or not, whether we knew it or not, when we do things that are against the righteousness ng Panginoon, we sin. Amen? So in our previous life, way back sa mga buhay natin before knowing the Lord, nagkakasala tayo, but we are not aware of it. Or alam natin, kasi somehow bilang mga Filipinos, we know, meron talaga tayong pagtuturo or aral tayo na ano yung mga kasalanan. Just for example, 10 commandments. Alam natin yun that if we disobey those 10 commandments, nagkakasala tayo. But the bad thing is that we are only limited to considering our sins sa alam nating commandments. Kasi for us, alam lang natin, let's say for example, 10 commandments ang alam natin, but if we disobey these 10 commandments, nagkakasala tayo. But little did we know, ang dami palang commands sa Bible, and that totals to like 600 plus commandments, at hindi natin alam yun. So, perfect ka nga sa 10 commandments, let's say, pero meron pa pala tayong other commands sa Bible that we fail to follow. So, sabi nga natin, like, disobedience to one sin is still a sin. Kung baga, kung isa lang yung hindi mo, sa 600 na sins, isa lang yung hindi mo tinama, still, hindi ka pa rin nakaabot sa pamantayan ng righteousness ng Panginoon, di ba? Ang sabi ng Bible, ano yun? You break one law, you break all the law. That's considered pa rin na hindi mo pa rin na perfect. That is why, ang sabi ng Bible, walang nakaabot sa pamantayan ng righteousness ng Panginoon. Amen? Sabi ng umpisahan na agad natin to. So tonight, our topic is understanding and breaking free from habitual sin. Hindi lang naman sin eh. Magkaiba ang habitual sin sa sin. Merong kasalanan na isang beses mo lang siyang nagawa because of the situation. Diba? Meron namang kasalanan na tinatawag nating habitual. And this is like all of us fall or stumble into this. Amen? So, bawat isa sa atin, whether we like it or not, sabi ko kanina, we have this, we stumble in this. Meron talaga tayong mga kasalanan that keeps on happening and we keep on committing and doing it again and again. For example, isang beses na nagawa mo itong kasalanan na to, and then you repented, sabi pala ng salita ng Panginoon, mali to, or this is a sin. So you repented now. Again, after some time, bumalik na naman. Again and again. Diba? So, eto yung difference between a sin and a habitual sin. So, sino dito ang walang ganon? So, lahat tayo, I myself, is guilty of this. So, tonight, we are going to explore how explore in understanding and knowing how to break free from habitual sin. So, may tanong ako, when was the last time you thought about consequences of sin?
Di ba? I believe right now, since may mga convictions na tayo, every time gumagawa tayo ng kasalanan, andun na agad sa isip natin na, uy, mali po. Alam na agad natin na may mga consequences tayo, di ba? So, we are not talking here about the little moral compass that we have. Amen? Sometimes, sa dating buhay, mayroon tayong tinatawag na conscience. If we do something wrong or right, if we do something wrong, ang iniisip agad natin, tama ba ito, mali ba ito? Hanggang doon lang. But we don't have a better understanding on the light of the scripture. Wala tayong pakialam sa Bible or anong sinasabi ng Biblia. Amen? And as we all know it, the Bible is the manual of our life here on earth. So while we are still here on earth, while we acknowledge that we are the sons and daughters of our God, then we are bound sa librong ito. Ito yung manual natin. You want to be good with your life, you want to have a successful life, go back to the Bible. Di ba? Doon tayo makadepende. Lahat ng mga decision making natin, lahat ng mga anong gusto natin matutunan sa buhay. How do we live our lives here on earth? Paano natin magiging perfect? So, as of now, while we are still in this flesh, in this physical body, you will never be able to overcome the desire, the fleshly desire. But praise be to God kasi may enabling power na binigay sa atin ng Panginoon. At yun ang sabay-sabay natin tuklasin ngayong gabi. Amen? So, praise God. So, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan agad natin. So, sabi ko kanina, walang nag-raise hands nung nagtanong ako kung sino dito ang walang kasalanan. Kasi the Bible tells us that in Romans 3:23, that for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ito yung sinasabi ko na walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. We all do fall short of the glory of God. So, wala tayong, kahit anong gawin natin, kahit however we strive to be a better person, however we strive na sasabihin natin na I'm a good citizen. Wala akong tinatapakan, wala akong kinukuhang karapatan ng ibang tao. So I'm good. Diba? But the Bible tells us that we all have sinned. Tayong lahat ay nagkasala. Bago pa nga tayo pinanganak, may inanan na tayong kasalanan from our four parents, Adam and Eve. Amen? Are we all aware of that? Hindi ka pa pinanganak, may nakapatong na sa balikat mo na consequences sa kasalanan ng ating forefathers. Sabi ng Bible, for one man, all are made sinners. Who is that one man? That's Adam. But, because of one man also, we were all justified. And that is our Lord Jesus Christ. Amen? So, ang galing, no? Kahit pala may nakaano na sa atin na consequence or penalties or kabayaran ng ating kasalanan, we have, mayroon na agad provision ang ating Panginoon for that sin, for that payment ng ating kasalanan. So later, we will talk about that. So ngayon, ang tanong, sis, ano yung mga kasalanan na sinasabi mo? So let's just have a look at 1 Corinthians 6:9-10. Sabi ko, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Let's get this straight to the point. Sabi ko, hindi ako magpapatama, but I'm sure that the word of the Lord is alive and active. Ano yun? It is sharper than the double-edged sword. Bakit? Because it can penetrate into your bone marrows. It separates your heart, it separates your soul and your spirit. So tonight, let's walk in spirit, okay? Let's not operate in our flesh kasi pag nasa flesh tayo nag-ooperate, we will be disheartened. Amen? This is the word of the Lord, and let this be a rebuke to us with, of course, with love. Kasi ang word ng Lord, ganun eh.
Amen? So be prepared to be pierced with the double-edged sword of the Lord. Here it goes. 1 Corinthians 6:9-10. Sabi dito, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Anong sabi? Those who do wrong will not inherit the kingdom of God. So, ano ba ang ano natin? Ano ba ang final, final destination natin? Or ano ba yung final or gusto talaga natin makamit at the end of this life? Why we are striving so hard? Diba? We look forward. We focus our eyes on the things above, which is with eternal values. Ang mata natin dapat nakafocus to the things of the eternity. Where do you want to spend your eternity? Is it in hell? Do you want to spend it in hell? Konting init nga lang dito sa labas, ayoko nang mag-walking, ang init, di ako nakakahinga. Then how could we stay in hell if this is the case? Amen? Konting paghihirap natin dito, trials, konting tribulations, konting mga pagsubok, hindi na natin kaya, iiyak-iyak na tayo. How much more if we end up in hell? Amen? So we don't want that to happen. What we wanted right now is that we will be in heaven, that we will inherit the kingdom of God. Amen? So sabi dito, don't fool yourselves. Ouch. Does it hurt? Dito, don't fool yourselves. Later on, the word of the Lord will tell us dito ang hindi natin lokohin. Dito ang sabi, don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or are abusive, or cheat people. None of this will inherit the kingdom of God. Hindi ako magmamalinis. Maraming, sa checklist na ito, marami din ako. Nagiging Amen. Hindi tayo nandito sa simbahan para alam yun, condemn each other. Ganyan ka. Adulterer ka. Prostitute ka. Homosexual ka. Magnanakaw ka. Greedy ka. Drunkard ka. Abusive ka. You cheat people. Kasi one way or the other, lahat tayo nakakulit na. Even one of these. Amen? Praise God. So, umpisa pa lang po, are we still friends po? I don't usually ask this, but are we still friends? Yes, we are friends. Kailangan, no one else will tell you to be straight in your faces. No one else. Kasi we are so afraid in, touching that point na makahurt tayo ng iba. But here, we are family. And families do really have to tell us the truth that this is what we've been doing. The Lord is not pleased with this. I will not sugarcoat this just for you to be, okay with me. What I can do, this is the word of God. And we need to hear this. We seldom hear this maybe, but we really have to hear this now. Sabi always, when you are studying in the pulpit, when you are studying your topic, you will be the first one to get hit by the word of God. Ako, una. Bago kayo. Dinamay ko na lang kayo para marami na tayo. Amen? So, question is, are you shocked and seen? Diba? Meron ba tayong mga kasalanan? Kristyano na ako, sis. Matagal na ako sa faith. Matagal na ako sa pananampalataya. But I am still shocked and seen. Meron pa rin akong isang sin na laging paulit-ulit nangyayari sa akin. Sinong nakarelate dito? Amen. Nakarelate tayo lahat dito. And we always say, ito yung mga excuses natin. I have done my best, but I still can't stop doing it. Oh, I am so weak.
I don't have the strength to say no to that. Or you can say, this is God's will for me. Oh my God, that's blasphemy. Because the Lord doesn't want me to sin. The Lord doesn't want me to stay in sin. Alam mo yung, sa sobrang tagal mo na paulit-ulit, nilalabanan mo, pero hindi mo napagtatagumpayan, then you settled with, baka ito talaga ang will ng Panginoon sa akin. Abahan ka, kapatid. Matakot ka, kapatid, because that is not the will of God. The will of God to us is perfect. The will of God to us will make us better. Will give us the best of life that we should have in this earth. Amen? And then you end up saying, there's nothing I can do about it. Tama ba? Diba? So, paano nila kaya nararamdaman ng Panginoon hearing from you these words, these excuses? The persistence of sin, despite an awareness of God's mercy, alam na natin, God is so merciful, pinatawad ako kahit hindi ko deserve. God is so gracious, pinatawad niya ako kahit hindi ko deserve. Kasi when we say mercy, di ba? It's something that you should be, it's a punishment that you should receive, but you do not receive. That's mercy. But when we say grace, it's something that you don't deserve, but you receive it. For example, forgiveness. We don't deserve to be forgiven, di ba? But God is giving us forgiveness. And that is grace. We don't deserve it, but we receive it. And mercy is, we deserve it. Like, for example, punishment, we deserve to be punished, but we are not getting it. We are not being punished. So, even though we are aware of God's mercy and grace, this topic has been long, being explored by theologians, mga philosophers, mga spiritual leaders for ages now. And yet, hindi nila naiintindihan that the answer of all this is in the Bible only. No religion has touched about this kung anong dapat gawin to stop sinning. That is why tayo mga Christian, we are so fortunate, we are so blessed that everything that we need in this lifetime to live a holy life is already in the Bible. That is why it's called the Manual of Life. Amen? Why we are talking all about this is, bakit natin pinag-uusapan tong lahat? Because our God is a holy God. Ayaw niya. Hindi siya pwedeng makisama sa tao, sa kasalanan, sa makasalanan. And He hates sin so much to the point na talagang gumawa ng paraan ng Panginoon na tayo ay mahalo sa kasalanan. Amen? So why we keep on sinning? Ito ang mga dahilan. Have you ever wondered why? Because of our, actually, dapat dito limanin ko, our human sinful nature na minana natin sa ating mga forefathers who are Adam and Eve. Because of that, sabi nga natin, through one man's disobedience, all have been made sinners, and that is Adam. So because of this, we keep on sinning. Because also, number 2 is free will. Binigyan tayo ng free will. And that is often being violated kasi naman, ikaw, binigyan pa ako ng free will. Dapat minajit na lang niya ako na hindi na ako magkasala, di ba? But who could be a father? Sino ng parents dito sa inyo? Amen. Pag ikaw parent, lumalapit sa'yo at naglalambing ang anak mo because he is, alam mo yung takot lang siya sa'yo, would you be delighted in that? Even mas gusto natin lumalapit sa atin ng mga anak natin if they, on their free will, kasi gusto nilang maglambing sa atin because they love us. Amen? So that's the difference. Kapag ginawa tayong robot ng Panginoon, where is the delight of the Lord? Paano siya ma-please sa atin? And of course, another reason is the temptation and desire. Later, we will explore that. Ang ganda ng tinuro ng Panginoon sa atin. Sa atin, ituturo ng Panginoon tungkol sa temptation and desire. So, number 3, of course, our spiritual growth. So, may pagkakataon sa buhay nating mga Kristiyano where we are still called the babies or the infants. So, the less we know about the Word of God or yung relasyon natin sa Panginoon, it's easy for us to sin. But the more we grow deeper
sa relasyon natin sa Panginoon, nagbabasa tayo ng Bible, na nagko-commune tayo sa Holy Spirit, then, napagtatagumpayan na natin ang ating mga paggawa ng kasalanan. And of course, the social influences. Because others are doing it, so we think it's okay. We think it's acceptable by the society, and we thought it's okay. Amen? Yes, it might be true. Yes, it might be true, but it's not the truth. Our truth lies in the Bible only. Doon dapat ang ating sandigan ng ating katotohanan. Wala nang iba pa. Amen? And of course, it may be, anong tawag doon? It may be, everything is permissible. Sa mundo, yes, everything is permissible as long as kaya mong gawin mo. But, the thing is, not everything that you are going to do is beneficial to you. And the only thing that is beneficial to us is what the Lord wants us to do. Wala nang iba pa. Amen? So, of course tayo, mahilig tayo sa uso. Ayaw nating malataw. The fear of missing out. FOMO. Millennials or Gen Z, we know those terms. FOMO, the fear of missing out. Ayaw nating ma-left out. Ayaw nating may ma-miss out tayo. Kaya lang. And we, most of the time, yung mga Christianos, fall or stumble because of that. Gustong sumunod sa mundo kasi yun yung puso. Amen? But we have to be very careful with that. Sabi pa natin, YOLO, you only live once. So gawin mo na anong kaya mong gawin to enjoy life. And you know what? What God has told me when I was studying this, one of the most reasons bakit tayo nakakagawa ng kasalanan is because we wanted to be happy. We wanted to follow how our flesh will be delighted sa mga ginagawa natin. Kaya, doon ang battle. Hindi ang battle actually about self-control. We wanted to follow our happiness. The pursuit of our happiness. Kasi masaya ako ngayon. This could be it. Tama ito. The world will tell you, follow your heart. But the Bible tells us that the heart, guard your hearts because it's the most deceitful of all. Deceitful of all ang hearts now. And out of our hearts flows the issues of life. Dahil ginusto mo, gusto ng flesh mo, masaya ka ngayon, then issues of life begins arising. Doon na lumabas ang mga issues ng buhay natin because we keep on following what makes us happy. Amen? So now let's define what is habitual sin. Habitual sin refers to a pattern of sinful behavior that an individual consistently engages in over time. So, it's a pattern of sinful behavior that you and me and all of us consistently engages in over time. Paulit-ulit natin ginagawa over a period of time. Often to the point where it becomes a regular. Nagiging madalas na ang minsan. Ingrained part of our lifestyle, nagiging, parang na-emerge na siya, kasama na siya ng ating lifestyle. And it differs from, ito yung sinasabi ko kanina, it differs from occasional act of sin. In that, it signifies a repeated practice, paulit-ulit. So, parang in different words, pero paulit-ulit na talaga yung Tagalog yan, no? Paulit-ulit na ginagawa. Repeated practice, often accompanied by a lack of remorse. Hindi ka nasisisi. Wala kang, alam mo yun, pag ginawa mo siya, hanggang to the point na nag-harden na yung heart mo, and, sabi pa dito, or an inability to break free from the cycle despite recognizing its negative consequences. Anong sabi ng Bible sa sin? Mamaya. So now you have a clear picture of a habitual sin. Nagiging part siya ng sistema mo. Nagiging mahirap siya. Alam mo yung paulit-ulit na nangyayari.
You are convicted by conviction eh. Kasi when you are hearing the word of God, yan yung mirror natin. If we are sinning or not. Ang word ni Lord ang magsasabi sa'yo na, Angie, nagkakasala ka sa ginagawa mo yan. Kasi there's a certain word of God against it. So ngayon, alam mo na. So there is a conviction within you. May conviction ng Holy Spirit. But since you are, alam mo yun, nagiging habitual na siya sa'yo, then it is very unable or hindi mo na kayang mag-break free from that cycle. Kasi naging okay naman ako nung matarang ginawa ko ito, wala namang nangyari. Gagawin mo naman ulit kasi nakalusot ka. Wala. Alam mo yung the delayed consequences that we experience, lalo natin ginagawa ang kasalanan. Lagi kong example dito. Alam mo yun, pag yung apoy, for example, the fire is the sin, di ba? Kasi pinipicture naman talaga ang apoy as yung sin. Try to hold it. At napasok ka, di ba? Retrieve ka agad. Atras ka agad kasi immediate yung effect. Immediate yung consequence. Napasok ka kaya ayaw mo. The problem now is that most of the sins that we are doing, nakaka-escape pa tayo sa consequences. Hindi agad-agad lumalabas o na-feel o na-experience natin ang consequences. And all the more, it makes us do it again and again until such time na babawi na yung pagkakataon. Na talagang mararamdaman mo na bubuhos in one time yung consequences ng kasalanan natin. Amen? That is why we keep on doing it. Kasi wala pa naman consequences. Okay lang. Gagawin ko pa. Sounds familiar sa atin? Hanggang hindi natin nararamdaman yung consequences, lagi ang panay-panay natin siyang gagawin. And that is what we call habitual sinning. Now let's get to know the characteristics of habitual sin. Sabi sa slides ko, of course, repetitiveness. Paulit-ulit. The behavior occurs frequently and consistently over a period of time. So, paulit-ulit siyang nangyayari over a period of time. So, habang tumatagal lang na hindi ka nag-repent or hindi mo in-stop yung kasalanan, it will keep on repeating. Sa cycle lang. And the same yung, alam mo yun, nagsisisi ka pero hindi mo talaga mapanindigan yung pagsisisi mo. And of course, resistance to change. The individual may struggle to overcome the behavior even when they decide to stop, illustrating the challenge of breaking free from the sinful habits. So, ito yun. Resistance to change. So, paulit-ulit, repetitiveness, and then now, resistance to change. Ayaw mong baguhin or kahit gusto mong magbago, pero natatalo ka pa rin. You are challenged na magbago or mag-break free from that sinful habit. Number 3, desensitization. Nawala na yung sensitivity mo. Over time, individuals may become numb to the severity of their sin. Nagiging manhid na tayo sa ano yung severity, yung tindi ng kasalanan na ginagawa natin. And we often rationalize it, or we rationalize our actions or downplay the consequences. Okay lang kasi nandito ako sa ano na to, ayoko namang, alam mo yun, if you are socializing with non-believers, and you tend to, okay, iinom ako ngayon, pag-inuman ako kasi yung sumama ang loob ng kaibigan ko. Sige lang. You are rationalizing. But you are still disobeying God. Ayaw mong sumama ang loob sa'yo ng friend mo? How about God? Okay lang ba na sumama ang loob ng Lord sa atin? And you don't play the consequences. Okay lang. Bukas matutulog na naman ako. Kahit na mag-hangover ako, sumakit ang ulo ko, or may medical condition ka, okay lang. Kasi ngayon lang naman. We always do that. Amen? Sinong guilty as charged dito? Number 4 characteristic is the impact on our spiritual life. Habitual sin can hinder God.
can hinder one's relationship with God, leading to feelings of guilt, shame, and distance from spiritual growth and community. One biblical example of this is Adam and Eve. They used to walk with God side by side. Alam mo yun? They fellowship with the Lord. During the, nung matapos sa Garden of Eden, they were fellowshipping with the Lord. But once they sinned, alam mo yung ginawa nila? Nagtago sila. Nagtago because they cannot face God. Kahiya nila. And the same thing, sin will do to us. To our relationships, even to other people. It will lead us feeling guilt, yung shame na yan, distance from spiritual growth. Diba? Sabihin mo, I don't deserve to go to church. Kanina lang, nagdasala ako. Kanina lang, nagsinungaling ako. Of course, lying is a sin. And parang you feel less of yourself. Parang na, hindi ako karapat-dapat pumunta sa church. Hindi ako karapat-dapat magsamba ngayon sa Panginoon. Kasi kanina, nagsinungaling pa ako. So that's the effect that sin is making us. Sabi nga ni Pastor sa Facebook, sin will make you further. Alam niyo yung consequences ng sin natin? If we do, by experience, yung effect or consequences ng sin sa buhay natin, masakit talaga yan. It's so painful. And you will really suffer. And as long as you don't stop it, hindi rin matatapos ang consequences mo. So ngayon, sa single sin mo nga lang na ginawa, matagal ang process ng healing, matagal ang process ng forgiveness. So if you keep on doing that, paano pa matatapos? But when you stop doing the sin, matagal man, masakit man, ba't matatapos? Kasi in-stop mo na eh. Tama na eh, wala na. So even though, gano'ng katagal matatapos tayo, matatapos tayo. Amen? Praise God. So, sinabi ko na, nauna na ako sa ating the impact of habitual sin on our spiritual life. Okay. Sabi dito, emotional and relational consequences sa atin. May mga emotional and relational consequences. Ito yung sinasabi ko, matagal talaga, grabe yung pagsasuffer natin sa consequences ng sin. And I won't be, hindi ko na siya specify pa all the more or yung elaborate, pero yung emotional talaga and even our relational consequences. It will lead to broken relationships. It will lead to emotional trauma na to the point na iiyak ka, hindi mo maiiwasan na pag naisip mo yung nagawa mo o yung consequences pa. Lalo pag nandun ka na sa consequences, nasasuffer ka na ng consequences, and talagang to the point na sasabihin mo na, enough na Lord, hindi ko na kaya. Diba? But we allow the grace of the Lord to help us both on with our, as long as we repent, as long as we should be, repentant tayo sa mga ginagawa natin na kasalanan. The Lord is faithful and just, and He will forgive us. Amen? Sabi sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a person, but its end is the way to death. Ito yung sinasabi ko kanina, na even though hindi pa nagmamaterialize or hindi pa nangyayari yung consequences, so akala natin tama, okay lang, hindi wala namang nangyayari masama sa akin. But its end is the way to death. Yun pala yung, alam mo yun, death ng mga aspeto ng buhay natin. Death ng relationship. Kasi we are talking about relationship and emotional. Amen? So, another impact is that separation from God. Ito yung pinakamatindi. When Adam and Eve sinned from the Lord, they were separated from God. And this separation, ang sinasabing separation na ito is in Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So let's focus on the wages of sin. So ano daw ang wages of sin? Ano daw ang wages of sin? It's death. This is the eternal separation from God. So imagine that the Lord created us to fellowship with Him, and we will be eternally separated from Him. That is why God is so merciful. Because of His mercy and His grace to us,
we can be able to fellowship with Him again. Kasi nare-restore na niya yung relationship na yung pagiging separated natin from the Lord. God has given us the bridge to life. From our death, when we receive the Lord Jesus Christ, nagkaroon ng reconciliation. That is why the first ministry of the Lord Jesus Christ is the ministry of reconciliation. So ayaw natin mapunta dito, di ba? Yung separation natin from God, which is, this is the impact of sin into our lives. Ayaw natin that we will be separated eternally from God. So, let's not do this. So, according to Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. So, ito pala yung consequences ng kasalanan natin. Iniquities and sin are also sin. Iniquities is also a kind of sin. So, our iniquities and our sin have separated us from God. And because of our sin, ayaw talaga naman kasi the Lord is holy. Hindi siya pwedeng makipag-commune sa kasalanan. Kasi the Lord is holy. So that is why we have to strive or to ask talagang makipag-alay kayo na napulungan tayo in this weakness of ours. Amen? So, even though in physical, meron ding mga effects yan. Meron ding effects. You know what, if we are sinning, sin can cause an internal conflict with God and us. So, leading to health issues and taking a physical toll on our bodies. Depending on the sin that we battle with, it can affect our blood pressure, sleeping patterns, or distract our body depending on our lifestyle choices because of sin. Huwag lang natin isipin, kasi ang hindi naman natin nakukumit na against sin against God, but it's also affecting our physical bodies. Like for example, addiction. Addiction to food, addiction to gluttony. Diba? If we keep on doing that, it will really take a toll on our health later on. Maybe not now, but for sure, there will be consequences for that. Emotionally, the Bible tells us that walking the wide road or the easy way leads to destruction. Diba? May verse sa Bible that narrow is the road to kingdom of God, but wide is the road or easy way leads to destruction. Bakit kaya? Diba? Pag madali sa atin bilang madali sa flesh natin tanggapin, surely it will lead us to destruction. Mas maganda pa yung narrow road because, you know why? Hindi mo na kailangan lingon-lingon pa. Straight ka sa patutunguhan mo. That's ang galing lang din ni Lord, no? Hindi pa tayo madidistract because distraction leads to destruction. Destruction na A at destruction na U. So interestingly, this goes beyond physical death and results in emptiness, hopelessness, and brokenness. Ito talaga yung mga consequences ng sin. I think many men go down the path of sin because they are hoping it will fulfill them emotionally. Gusto nating sumaya. Unfortunately, that is not the case. Many men have experienced guilt, depression, and even suicidal thoughts due to emotional consequences of sin. So, hindi lang po pala talaga sa separation from the Lord. Even when we are still here on earth, meron na consequences dito sa mundo yung mga kasalanan natin. And of course, spiritually, the most common consequences we understand is spiritual death. Ito na yung sinasabi natin dito na separation from the Lord. And you may understand that sin breaks off our relationship with God, which affects us spiritually. On the other level, we have seen many men feel they aren't good enough to be in relationship with God kasi nga nakukondemn sa mga kasalanan. If we are doing habitually a certain sin, hindi ko mahabot talaga tayo sa punto but we don't want na hindi na tayo lumapit sa Lord. Diba? It is not the people around us who condemned us, but it's ourselves. Tayo na mismo. Kasi, alam yun, kasi alam mo na eh. Alam mo na ang salita ng Lord. Alam mo na ang sinasabi na mirror mo na ngayon
And it is the word of the Lord who condemned you. Sabi nga natin, wala na ngayon, the problem with us is that masyado nating over-romanticize yung kasalanan natin. But we are not doing actually the right thing to do. Perhaps because we don't know what to do yet. Kasi hindi pa natin fully grasp or nababasa ang mga salita ng Panginoon according to that. But mind you, brothers and sisters, ang grasya ng Panginoon ay silawak ng karagatan at ang kasalanan mo ay silaki lang ng barko. So, it doesn't match, di ba? Lari yung grasya ng Panginoon. And that is one thing. That if you don't understand or nobody tells you that, wala talaga, talunan talaga tayo. That is why, ang sabi ng Bible, ignorance, ano yan? People perish because of lack of knowledge. We perish because we don't know what the word of the Lord tells us. Ang dami palang promises ng Lord, hindi natin alam. Ang dami palang sinasabi, may solusyon para sa bawat problema natin na nakasulat sa Bible, but we don't know it because nobody tells it and we don't read the Bible anymore. Amen? Praise God. So now, we have learned natutunan na natin yung habitual sin, and we all conclude that we have that. Sinong wala? Maaga na kayo. Hindi ko the Lord. So now that we knew about it, we knew the consequences about it, ano yung mga implications, ano yung mga impacts of having it. Now what we are going to talk about is the biblical strategies to overcome habitual sin. So ito yung sinasabi ko, merong nakasulat kapatid. Hirap na hirap tayo on doing it on our own. But yun naman pala, may nakasulat. Praise God. So the first and foremost is that we identify personal patterns of sin. And we examine underlying issues. So tayo, we are so, alam mo yung bawat habitual sin natin, gamay na natin yan. Alam na natin paano magsisimula, amen? May pattern na yan eh. Mag-uumpisa yan, haba. Nanonood ka naman pa nila ko for pornography. Ay, hindi na ito lang ako. Ito ngayon ang nanonood ka. And then what will be the next? Alam mo na kung paano magsisimula yung pattern. So you have to identify it. Personally, kasi alam mo, each one of us can identify that and can, we know already saan nagsisimula ang pattern ng sin natin. Amen? So, we have to identify it and we have to examine underlying issues. Bakit ba? Ano ba? Let's use the when, where, how, what, when, where, how, and who. Tama mo na yun. Ano ba yung kasalanan? Ano ba yung habitual sin mo? When did it start? Where did it start? How did it start? With who will it start? Diba? According to James 1, verse 14 to 15. Ito, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. So, each one daw, lahat tayo, bawat isa sa atin is tempted, kailan daw? When we are drawn away by our desires. We are tempted when we are drawn away by our desires. Walang temptation, kapatid, kung wala kang desire sa puso mo. Diba? When temptation is being paired with your desire, then dyan nagko-conceive ang desire. Then when desire has conceived it, so without desire, walang effect or walang kwenta ang temptation. Kasi wala kang mag-desire. Maghubad ba niyan sa harapan mo kung wala kang desire? Wala naman yan. So, when the desire meets with the temptation, then it gives.
then a desire is conceived. So nagkakaroon ka ng desire. So when the desire is conceived, it gives birth to sin. Can you imagine a natural, alam yung natural conceiving ng husband and wife? Diba, kung wala namang conception na nangyari, kung walang communion or ang tawag union na nangyari, walang conceiving na mangyayari. Amen? So when hindi natin pwedeng sabihin, kasi tinempt niya ako eh. In the first place, you have that desire in you. That is why desires plus temptation equals sin. Kahit may temptation, kung wala kang desire, or kahit may desire kung walang temptation, diba? It takes two talaga. So when desire is united or has made union with temptation, then a sin is being conceived. And when it's full grown, it brings forth to death. So kung na-carried over mo na ang action ng pagkakasala, then death comes. Buwan mo? So kaya pala ako nagkasala kasi mag-desire ako. Yun eh. We cannot just, hindi natin pwedeng ipahit na lang, kasi pinalit niya ako. Well, in the first place, may desire na po siya. Diba? Paano ba nagkasala si Cain? Pinatay niya. Kasi may desire sa puso niya. There is that iniquity in his heart. At doon siya na-stumble. So, again, when it is full grown, when there is a conception between desire and temptation, it gives birth to sin. Amen? And when sin is full grown, it brings forth death. Kaya, first and foremost, igalog natin sa Panginoon yung mga desires natin. Sabi ko nga kanina, di ba may free will tayong binigay ng Panginoon. But when we ask the Lord, violate my free will, ikaw po, let my will be according or in alignment to your will. Para di ka na mag-desire ng mga bagay na against the Lord, against sa gusto ng Panginoon. Let the Lord